Hi guys! Welcome back to our channel! Wow! Nakita rin tayo ng maliwanag, no? Kasi bumabiyahe tayo ng, ayan, may araw na. Dahil alas 4 na ng hapon ngayon dito sa Calgary, Canada. Maya madilim na yan. So weekend ngayon today. And, ayan, wala tayong pasok, wala tayong OT ngayon. Dahil nag-request naman tayo na hindi mag-OT since birthday natin. So, for the first time lang naman yun. At minsan lang mangyari ang birthday natin. So, priority muna ay family. Ayan, no? So, ang biyahe natin ay papunta tayo ngayon ng Wahing. So, stock up muna na naman tayo ng mga karne. Ayan, na mabibili sa Wahing. Paggulay sa ibang na tayo, grocery. Pwede rin doon sa Freestone kasi nasa north na tayo. Malapit lang. Oo, so depende kung ano yung maabutan na time natin dahil after nito, ayan, may birthday yan tayo ding pupuntahan. So napakaraming nagbe-birthday ngayon, no? So shout out sa anak ni La Lawrence and Donna na si Davon, and pupuntahan natin ngayon, and then hahabol tayo, tatry natin na napaka-tight ng schedule natin sa anak naman nila Dwayne and Joanne na si Kuya Noah. And then after that, yung lawyer na friend naman natin na si Ate Roslyn. Birthday din, yan, birthday din, sunod-sunod, no? No? Kaya hindi na kami masyado nakapag-celebrate. Ayan, very simple dinner lang kagabi. Hindi na nga kami umabot sa gusto kong kainin na yan sa Kinjo dahil ayan, napatagal tayo ng shopping dyan sa Cross Iron. Yan, window shopping lang naman. And yun nga, 1 hour na lang kasi magsasara na rin yung Kinjo. Kaya napapunta tayo sa Bubble Mania. Kasi yung Bubble Mania hanggang 12 pa yun. Yan, well, anyway, okay lang naman yun. And ngayon ay makiki-birthday tayo dahil napakaraming nagsa-celebrate ng birthday ngayon. Ang mga celebration naman ng birthday natin since adults na tayo ay pwedeng ma-delay. Unahin muna natin ang mga friends, families, yung mga kiddos. Yan, maki-celebrate tayo mamaya. Ayan. So, yung biyahe natin ay 12 minutes na lang. Lapit lang kasi sa atin yung Wahing. Yung Wahing. Dati nalalayuan tayo kaya hindi tayo pumupunta ng Wahing. Guys, marami na sa amin, nagko-comment, nagsasuggest na Wahing daw. So, hindi namin masyado pinapansin. Hindi kasi, mas accessible sa atin nga yung Real Canadian, Walmart, TNT. So, sabi natin, ba't pupunta pa tayo sa isang store na karne lang yung mabibili kung nasa groceryhan nga ay andun na lahat. Pero iba rin pala yung sa Wahing, kaya mas tipid ka. Pero yung iba gusto na super fresh kasi may certain distinction sila na parang nafe-feel kapag Wahing ka bumili and then versus Costco. Yung gano'n, syempre iba yung pag Costco, fresher daw, tapos yun nga, medyo costly lang. Ayan. Grabe, puting-puti tayo ngayon. Nakikita nyo yan? Ang weather today is -16. Libig. Kaya na. Oo, nag-a-adjust na tayo. Nasasanay na ganito. Canadian na tayo. Wow! Pero next week magpa-positive na tayo. +5, +4, +6. Yan, ngayon lang talaga bumuhos yung snow. Kaya sunod-sunod yung minus ng double digit. Yan, kaya may nagko-comment din count your blessings nga daw kasi +4 daw sa BC and nagre-reklamo na sila. Pero nung nalaman nga na -16 tayo dito sa Calgary, ayan, napaka-count sila ng blessings. Yan, so syempre blessings nga naman yun kasi hindi ka talaga lalamigin sa gitna ng daan kung gusto mo talaga lumabas-labas. Lipat kaya tayo Vancouver. Lagi na natin sinasabi yan. So kapag lilipat ka talaga ng BC, yan, kailangan talaga ng preparation for budget. Malaki budget mo. So we will see. Kasi kung syempre may plano kang bumili ng bahay, parang ang hirap na bumili ng bahay doon. Sa pagaya natin nagsisimula. Pero yung iba talaga susugal, palakasan ng loob. Kahit 2-bedroom condo, ayan, yung mga pang starting lang para sa family, at least masimulan mo na. Kasi kapag tumagal kang araw sa province mo, deeper na yung connections mo. May mga friends ka na, nandiyan na yung mga na-form mo na ayan, community, lalo na sa church, ganyan. Mas hindi ka na makakaalis. Kung yun yung, kunwari, later on may goal ka pala na lumipat ng province, baka mawala na yun sa mind mo. Ayan.
So anyway, ayan, may nagtatanong nga pala sa amin, no, hindi ko na nare-replyan. Pasensya na, napaka-busy natin talaga. Heart na lang tayo sa mga comments. Pero sagutin namin kasi nga, nagtatanong ano na daw update sa aming visa. Yeah. Kasi, di ba, ito guys, student visa ako dito na pumunta noong 2022. So, nakita nyo naman yung update namin, graduate na tayo. So, after kasi na makapag-aral yung international students dito sa Canada, as long as you are eligible and you met the requirements, you can apply for post-graduation work permit. And then kasama rin doon yung extension ng open work permit ng spouse mo, and kung may anak ka, yan extension din ng visitor record niya. So, nag-apply kami nung June. Yan, June pa yon. Like, I think June 4. Yan, guys, magsi 6 months na. Ngayong December, ha? Pero, ito ang update namin. Wala pa ring approval or decision sa aming application. So, nagpa-follow up na rin tayo sa IRCC. We have done web forms, nag-update tayo kapag meron tayong pay stub or pay slip na nakukuha sa trabaho. Ayan, para papansin ba sa IRCC na yes, we are still generating income, sumasahod po kami, nagtatrabaho pa rin kami, kung ano yung in-state namin doon sa aming letter of explanation. But still, untouched pa rin po yung application namin. Pero ano hindi lang sa amin nangyayari yon. Sobrang dami po ng backlog ng IRCC. I think yung mga nag-apply pa ng May, meron pa ngang April hindi pa rin na-approve. And lalo na nag-a-apply yun sa mga family applications. So kapag single ka kasi na nag-apply for PGWP, mabilis lang. Usually 1 month, 2 months, yan, na-approve ka na. Kasi nga isa lang naman yung iba background check nila. Walang requirement to verify or check na rin yung funds, kasi nga isa ka lang naman din. Pero kapag gusto mo din i-extend kasama yung family mo, yan, mas marami silang iba background check. Gusto rin nila ma-ensure that you have the means or capability na makapag-provide, ayan, buhayin sila, yan, kasama mo dito sa Canada. So mas marami silang chine-check, especially yung financial capacity mo, and check rin nila kung may trabaho ka or trabaho yung mister mo. Ayan. And then yun nga, yung cost of living na rin. Pero para naman ma-extend kasi yung spouse mo, if you're an international student, ang requirement or ang required na makapagtrabaho is yung student. Ayan. So, kung walang trabaho yung student, mas mahihirapan siya ma-extend yung asawa niya independence. And kaya talaga, in-ensure ko rin na muna na bago ako makapag-apply for PGWP noon, ayan, meron na akong job offer yan, sa aking employer noon. Pero yun nga, 6 months na guys, ayan, wala pa rin. Napakaraming backlogs. Pero sa iba, gusto nila yung ganun. Kasi, oo, yun nga, alam nyo ba, may positive side din yan. yeah. Dahil, Hindi pa magka-count yung 3 years namin dito. Oo. So, yeah. So, yun lang yung maganda naman doon. maganda yun. Patagalin mo ng patagalin yung apply at least. Kasi kapag nag-grant yung 1 year PGWP mo or 3 years PGWP, kung ano man yung entitled ka, ay magra-run yan kung kailan sila nag-release ng decision. So, hindi yan umaandar by the time of your application. Kaya yung iba nagpipray, sana hindi muna ako ma-approve, sana hindi muna mag-release ng decision dahil nga, ayaw muna nila patakbuhin yung PGWP nila. Pero yung iba, stress na rin, gusto na nila ng security or assurance for the documents kasi yan, unang-una. Kasi, alam nyo naman gusto guys, mo rin yung SIN. Oo, tsaka baby, nagkakahigpitan din dito. Oh, hindi mo alam yung masabi, status diba? mo. Oo. So maganda rin kasi may mai-present ka sa employer mo. Alam nyo pa guys, may mga employer na nang terminate ng student or young worker. Yeah. Kung lumipas na yung sa parang extension na i-grant nila kasi may letter yan kapag submit mo, you are entitled to work until this date or until approved, whichever comes first. Paano kung
ang dumating na una ay yung ganitong date, so kailangan mo pa mag-explain sa employer kahit na by IRCC. Ang ibig sabihin talaga nun ay until the decision comes. Pangit lang no ng pagkakakraft. Kaya nako-confuse yung mga employer kasi whichever comes first. Kung mauna yung date na yon, so iniisip nila you are not allowed to work or you are not authorized to work. So yung iba nawawalan talaga ng trabaho dahil doon. Kaya buti na lang sa employer namin no, na-explain namin ng mabuti na kahit na ayan maglalapse na yung nasa papel kasi namin until December 8 or until may decision na whichever comes first. Paano kung December 8 na wala pa rin? Pwedeng ma-terminate, diba? Kung hindi considerate ang employer namin. So, yun yung pwedeng maging problem. And isa pa, may mga registry kasi na hindi nag-extend ng mga Alberta Health. Yan, lalo na sa bata. Alam niyo yun, nung nagkasakit si Zion, doon pa kami nagka-problem kasi may mga registry na ayaw i-extend si Zion dahil wala siyang ganung papel na natanggap. Which is hindi naman talaga makakatanggap si Zion dahil hindi naman siya worker. So, ang hirap talaga mag-explain no, kasi iba yung registry, iba yung IRCC, kailangan mo mag-explain kasi meron din naman din silang rules na fina-follow. So, medyo, alam mo yun, mahirap, tapos kailangan mo ring asikasuhin si Zion or kailangan mo rin syempre magkaroon ng Alberta Health coverage habang nag-aantay ka sa decision. So yun yung mga ganong factors na pwede mong ma-encounter habang naka-implied status ka. So balance mo rin, kung healthy ka naman walang problema yun, kahit expired na yung Alberta Health mo, okay lang. Pero kung ganyan na kailangan mo ng assurance din, kailangan valid yung SIN mo, valid yung Alberta Health mo, kasi may mga ganitong pangyayari or requirements, mapapawish ka na lang na sana dumating na nga ang approval or decision sa iyong PGWP application. Sana talaga. Sana rin. Kami, okay na sa amin yung 6 months guys kapag lalong tumatagal, mas lalo kaming nag-iisip. So sana dumating na yung approval. Yun yung prayer ko, wish ko, yun yung birthday wish ko nga kung tutuusin. So sana dumating na yung approval kasi kung ma-approve man kami, 3 years naman yun, I think that will be sufficient na rin. Makita natin kung may opportunity or wala. Yun. Yung lang naman guys ang aming update. Pray lang tayo kasi December na June kami nag-apply. Wala pa ring galaw. So, isipin nyo na lang guys na ayun, sobrang overloaded na rin siguro ng IRCC. Kaya super daming backlogs, hindi na ma-face or ma-actionan yung mga nag-a-apply nung June pa, diba? April, May. Tapos ngayon may Canada Post strike pa na kahit for example ma-approve tayo hindi pa makakarating yung ating mga permits dahil may delay. Alam nyo ba? Yung driver's license ko, yan 2 weeks kasi average, 1 week nandyan na yung kay Alvin. Ngayon wala pa rin sa mailbox namin yung aking driver's license kasi pumasa na tayo sa road test. Yun nga, sabi dahil yon sa strike ng workers ng Canada Post. So may delay yung pagpapadala or processing ng mga documents or kailangan yung ma-receive. Ayan. Anyway, andito na tayo sa Wahing pala. Antay lang kasi walang available parking. Tagal umalis na yun. Oo. So, dito na tayo. Yan, kasi merong paalis na rin. So, I think si Alwin na lang pupunta, no? Bibili. Alam mo na kung ano yung kailangan kasi nandito na lang kami ni Zion sa car. So, may pila pa. Kita mo naman yung pila. May umabot na sa pinto. Pero maliit lang to guys. Isang pasadaan mo lang, labas ka na agad. So this is Wahing. Alright. May chicken din dito. May pork, may beef. And then nagbibigay sila ng freebies kapag ang bayad mo ay debit card or cash. Ayan. Sabihin mo lang kung atay or liver ang gusto mong i-free or ano nga yun? Chicharong bulaklak ba yun? Yeah. Ayan. Skin pala, skin. Skin. Ayan, kasi, ayan, ang sarap nung ginawa ni Ate Michelle kasi minarinate niya yun. Oo. So, ay, biryani daw to, baby. So, yan, nakabili na si Alwin ng karne.
ayun nga lang no, super daming tao dahil sarado yung wahing pag Bukas. Sunday. Eh syempre kapag worker ka 'di ba ng Monday to Friday, ito lang yung time mo din pumunta. So ang daming pila, Karamihan Pinoy. karamihan Pinoy and Chinese. Yeah. Yan. So marami ka bang nabili? Ano mga binili mo? Syempre, pork chop yung mga wala yan. Pork belly. Yan. Tapos, pork shoulder. Mhm. Manok, bumili na rin ako drumstick tsaka yung wings. Yes. Yun lang. Tapos binigyan ako ng free bone na baboy. Okay. Ang sarap yun pang nilaga. So magkano inabot ng ating $68. Wow, Dami na nun. $68. Sobrang dami. Yan, naabot na naman ng isang buwan yan or more than that. Lampas Depende, pa yan. depende sa ating pace kumain ng mga piniling karne. Dahil may mixture din naman yan. Kumakain din kami ng delata kasi nasa bahay yon. Kumakain din kami ng gulay. So, ayun nga, separate nga lang na grocery yon. So, dahil wala na tayong time, dahil may pupunta pa tayong party, hindi na kami nakadaan ngayon sa Freestone for veggies and fruits. So, I think sa ibang araw na lang kami bibili ng veggies and fruits. Alright, so on the way na tayo. Guys, so nawala na agad yung araw. Bilis. 4:41 pa lang. Wala na agad araw. So, ganito pag winter, madaling Mahaba ang gabi. mahaba ang gabi. Tapos madali lang yung araw dito. Tapos pagdating ng summer, baligtad naman. Yes. Yung araw hanggang mga 9 or 10 p.m. Yeah. Yan, kaya meron na tayong ilaw ngayon kahit 4:40 pa lang. Alright, so maki-party muna tayo guys. Mamaya na lang ulit. Bad boys. Wala pa. Ayan, so nandito tayo kay Lawrence. Siyempre, Hello. mo yung channel mo. Oh yeah! Please subscribe Alba Fambam. At dahil yan kay Alwin, kaya kami nagkaroon ng YouTube channel. Yan, sabi ko sa kanya, balik na siya sa Vancouver. Kasi malamig daw dito. Guys, sobrang Kamusta? lamig, hindi biro. Hindi biro yung lamig sa Calgary, sa From Alberta. Vancouver to Calgary. Kakaiba. Malaki yung difference. Malaki yung difference. Sabi ko, Hindi, balik- yung lamig, kaya, pero yung hassle nung may snow, na yung pwede kang madulas, na... Kasi laging may snow eh. Ay, normal na Oo dito. nga, Vancouver kasi nawawala yung snow. Balik ka na doon. Hindi eh, walang bahay sa Vancouver. Kaya dito ako sa Calgary, may bahay. Ganda ng bahay niya dito, guys. Naturo mo na to, di ba? Di ba? Di pa ba? Di ba? Ah, this. Yan, okay. Panoorin niyo na rin sa Watch, channel ah. niya. Oh. Alba Fambam, Yes. subscribe kayo! Yeah. Alright. Good morning, guys. Ayan, so hindi ko alam sasabihin ko. Ano kasi late na kami nakauwi kagabi. So galing kami kila Lawrence. Then pumunta pa kami sa mga lawyers na kaibigan namin dito. Ayan, so kasi birthday din ni Ate Roslyn. Then bumalik ulit kami kila Lawrence. So umabot kami ng I think alas 3 na ng madaling araw. Kwentuhan, ganyan. Sobrang saya nun. And sana ano yun, masundan ulit, no? Iba yung ganun yung bonding ng ano, kahit alam mo yung bago pa lang kaming magiging magkaibigan nila Lawrence. Yan, shoutout nga pala kala Lawrence sa akin doon. Maraming salamat sa inyo. And yan, ano guys vlogger din yung mga yan, yung Fambam family. Yan, subscribe niyo, ilagay ko dito yung kanilang channel Yan, so marami rin kayong matututunan sa kanila kasi galing silang Vancouver, then nag-move sila dito sa Calgary. Actually, first winter nila to. Kaya tinanong ko rin sila kung ano experience nila. So medyo malaking adjustment yung ginagawa nila kasi nga syempre alam niyo naman natin guys sa Vancouver maganda yung weather dyan. Maulan nga lang, yun nga sabi nga nila maulan lang. Pero nung nag-move sila dito is talagang sabi nga ni Lawrence papapamura ka raw sa lamig. Pero kaya naman yan, kaya lagi nga namin, kaya nga sinasabi ko rin sa kanya, so umpisa lang yan. Even yung mga friends nila dito sa Calgary, ganun din naman. Sabi, so umpisa lang yan, masasanay ka rin. Kasi dito iba talaga yung snow at saka yung lamig. Kasi sabi niya, pag mag-yosi lang doon siya, nasusuot pa siya ng jacket, yun, mga ganung bagay. So anyway, ayan, so maraming salamat ulit sa inyo, Lawrence, saka Donna, and yun nga, sana masundan ulit. Tsaka sila Dwayne, yan, sumunod sila Dwayne. Kaya nakakatawa din. Kwentuhan, ganyan. Tapos, konting shot. Sila, umiinom ako, hindi kasi ako umiinom. So, lang, iced tea, tsaka pulutan lang ako. Tsaka, syempre, kwentuhan. Alright, so yun guys, dito ko natatapos itong vlog namin. I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin. And yeah, hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace!